Nakalive na. Okay na, yung live. Sige na, umpisa mo na. Oo, yung mic. Yung mic. Pili, wag nung ginaganon kasi mic. Ayaw na ang mic. Ayaw mag-ubad. Isang lang, sound. Sa boses lang. Ayaw na ang kay Ma'am. Sige, kaya yan. Sa boses lang. Mike, hello. Mike, thanks. Ano lang? Ano magpunsa ni Mike? Hello. Okay, praise God. Mayong buntag sa tanan. O naman sa atong Pastor Ben Mariano. O naman sa tagiya ni nga lunak kay Kuya Gary. Mayong buntag kanimo. O sa atong mga kauban, samtang magpaabot pa ka, magkasugod na ta sa atong servisyo karon, no? So, before ta mag-start, ato opening start nagi sa opening song. Akong hatag ang panahon kay Sister Maria P. Where am I?
kaayo sa atong opening song. Huwag ato ta sa atong opening prayer. Ato ta. Our Father in heaven, we thank you so much for this morning na nakapag-start kami sa aming serbisyo. Una sa lahat, Panginoon, patawarin mo kami sa aming maksalanan sa salita at sa gawa kung saan kami nagkamali sa iyo. At sa oras na ito, Diyos, alam namin na kami po ay lubos na nanampalataya sa iyong harapan. At huwag mong hayaan, Panginoon, na mananaig, Lord, ang mga division, regardless, Lord, sa aming mga buhay. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-lead sa amin sa umagang ito, Panginoon. Gamitin mo ang iyong abang-lingkod, si Pastor Ben Mariano, Panginoon, sa pagsasaliktik ng iyong banal na salita ayon sa iyong kautusan na kapag sinaliksik namin ang banal na kasulatan ay matatagpuan namin ang tunay na katotohanan. Sa oras nito, Panginoon, patawarin mo ang lahat na nandito ngayon, mga babae, mga lalaki, mga bata, mga matatanda, Panginoon. Kaming lahat ay naniniklod sa iyong harapan na ikaw lamang ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Alam namin, Panginoong Jesus, na darating ka sa huling kapanahunan. At kahit pa, Panginoon, pinagdarasal namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, pagpalain mo silang lahat, Panginoon, maging sa Amerika, sa mga kapatiran ni Pastor Ben, sa kanyang mga friends sa Facebook, Panginoon, sa kanyang mga subscribers sa YouTube. Patawarin mo ang lahat ng mga taong nagkasala sa iyo, Panginoon. Sa nakalipas na panahon, Panginoon, may nangyari na pagyani sa mundo. Marami ang nasasaktan, marami ang nabibigo, maraming mga bahay ang nasisira. Ngunit ang iba ay nanatili pa rin sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi sila nawala ng pag-asa dahil alam nila, O Diyos, na ikaw lamang ang kanilang kadlungan sa oras ng trahedya, sa oras ng mga sakuna. Ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang sandigan, ang bato na aming pinaglilingkuran at walang makakasira sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, sa umagang ito, pagalingin mo rin ang lahat ng mga may sakit, mga karamdaman sa Ate Carol, Panginoon, sa Kuya Gary, sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Palisin mo, Lord, ang mga karamdaman sa aming mga buhay. Maging si Pastor Ben, maging malinaw na ang kanyang paningin, Panginoon, dahil sa iyong pagpapagaling sa kanyang Diyos. At si Sister Silly, Panginoon, bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng kalusugan ng kanyang katawan sa iyo, sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. At sa aming mga kapatiran, Panginoon, na patungo pa lang dito sa church, igabay mo sila, Panginoon, ilig mo sila, O Diyos. Sa oras nito, Diyos, kapayapaan na iyong binigay sa amin, iyong itinatag ang iyong banal na iglesia, Panginoon, doon sa bato na ikaw mismo, at wala mang makakasira nito, Diyos. Sa oras na ito, magpatuloy kami, Lord. Bigyan mo kami ng lakas sa aming pagpapatuloy. Thank you, Jesus. This is my prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, sipagin ko na po tayo. Doon po tayo sa ating testimony. Hindi po tayo mahiya sa pag-testimony. Kahit sa puso natin, alam natin kahit hindi tayo nakatayo, pero nakapag-testimony na tayo sa Panginoon. So sa oras na ito, sino po ang may testimony? Mangat daw sa pangkanan. Dahil ko na ako pasalamatan ng ating Diyos tulad sa iyo ang pagkamayo din sa ako, sa pagkakapamilya. Gusto man sa mga nahita ko sa kanya aking mga adlaw sa linog. Salamat kayo sa Ginoo nga iyang giiway, iyang giiway, iyang karoon na kasimba. Dahil ko kayo ang Diyos sa kinabuhi nga iyahang gihatag sa ako. Salamat kayo sa
mayong panglawas na yung gihatag sa tibuok balay sa tibuok pamilya na po. Salamat kaayo sa pag-provide ni Lord, siya provider sa mga pamilya. Siya din ang ako ang Diyos ng langhanan na may dahil pasalamat ka. Kaya po yung iman mo po. Yung microphone at saka yung- Okay, maraming salamat Sister Mariotti. Malakas ba yan? Sound. Okay na? So, isa pa, 97. So, daghan kay salamat sa Ginoo karong adlaw na kanang sa kanang dili okay ang akong health nakamantad sabot ko. Salamat sa mga blessings na ang madawat matag adlaw sa akong pamilya o sa akong mga silingan o sa akong mga amigo bisan sa ginagmay na butang dako kay akong pasalamat sa Ginoo na matag adlaw ginahatagan kaniya o kanang hangin, tubig o mga pagkaon na ang Ginoo jud ang atong daily bread. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall added unto you. Mateo 29:11. Amen. Salamat kayo, Sister Hannah, sa imong testimony. Isa pa. O kung wala na, ako na tapos sa itong testimony. Na muna sa lahat, I want to give thanks to the Lord because sa kanyang kabutihan sa atin. At lagi akong nagpapasalamat sa kanya dahil nandoon siya sa pag-aalaga sa akin. Noong una pala yung 1 week yung nakalipas o yung Lunes pala, may nangyari na sakuna doon sa amin, napakaraming pinsala, pati daw yung mga lobby namin, pastor, na yung nabungkag sa linog. Napaka-lakas at maginsan-ginsan yung mga Jollibee nila na nabagsak. Sabi ko, kung ang Diyos ang kung siya ang ating kasama, hindi tayo sa Bisaya pa di ka magtalaw kay siya ang atong dalampanan. Sa panahon na yun, nagtinda kami ng gamot na absent dito sa Maranyon. O akala ko maano na yung kuryente sa amin kasi yung nandun sa harapan namin yung kuryente. Sabi ko, kapag maano yung kuryente mamaya, patay tayo dito. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya hinayaan ang mga ganong pangyayari. At dito naman sa Davao, sa awa ng Diyos, walang nasaktan at wala rin mga pinsala. Yung Euro Tower lang doon sa kabila nung Claveria, parang may lumiliki. Pero di naman yun babagsak pa. So, alam natin na hindi tayo pabayaan ng Diyos. In the time of turmoil, in the time of calamity, naging palagi ang Diyos sa ating buhay. So, pinasalamatan ko siya dahil naging sa ating mga kaibigan sa Facebook, sa mga kaibigan ni Pastor Ben, sa kanyang mga followers sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong pagsuporta sa aming ministry at naway mapalain kayo ng Panginoon. At kung gusto rin ninyo ng buong mga wali ni Pastor Ben, habang nagla-live siya, nag-live din siya sa YouTube. Nandoon siya nagla-live. So, pinupost din natin sa YouTube yung mga message niya. So, puntahan niyo po ang kanyang channel, Yeshua Ben David Mariano. Yan ang kanyang channel, Rapture Ministry Church. So, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay.
dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin ng lakas pag kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. At kahit ganito po ang sitwasyon natin, tayo ay mahirap na simbahan dahil doon ako sa amin, doon sa bahay ni Mama String, may pastoral pumunta doon. Bakit daw tayo ang pinakamahirap na simbahan dito sa Maa? Sabi ko, titingnan mo ang Bible, may mahirap na simbahan talaga. At yung simbahan na mahirap sa Panginoon ay napakadato pala, sabi ng Biblia. So, sa paningin ng iba, yung mga mayayaman na mga building na yan, yung mga simbahan na napakaganda tingnan, pero sa paningin ng Panginoon, mahirap pa rin. Pantay-pantay. Mahirap, sabi nga niya, mahirap umayaman, pantay-pantay ang lahat sa paningin ng Diyos. So, maraming salamat po sa ating Panginoon na kahit ganito lang po tayo, walang nagsuporta sa ating ministry, tayo lang dito, nakakasunduan, pero patuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ang sabi sa Mateo 24 verse 13, sino daw ang mananatili hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, napakabuti po ng Panginoon. So, yun lang po ang ating living testimony sa Kanya sa araw na ito. And God bless ka sa ating lahat. At maraming salamat pala sa nanonood sa ating Facebook kay Kuya Boards. Maraming salamat sa iyong panonood sa ating live ngayon. Ang Panginoon po ang sumasaibo. So, patuloy po tayo mga kapatid. Baka may follow-up testimony po. Sister Silo. Okay, next time na. Maraming salamat po. So, patuloy po tayo. Doon na po tayo sa ating praise and worship. Ating gamitin ang ating mga kamay sa pagdaig sa tubuhin na Diyos. Kaya bigay ko ang time kay Sister Maria Pei. Kantahan na to ang tuwing na Diyos. Pasalamatan na to siya, daigon, kay karon ng adlaw sa pagsimba niya kaniya. Salamat kayo sa panahon na gihatag niya sa tuwa karon. Salamat sa pag-iway niya sa tuwa sa mga pahidya. Dalagin kayo ang Diyos. Thank you.
Katapatan din. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsabay, iaalay. Bukas noon, ngayon, mapagkailanman, lumapiin ka. Kalapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsabay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwag
Praise God, patuloy tayo sa presensya ng Diyos. Someday we'll be standing at the presence of the Lord. We will us holy, see those who accept in their heart. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping up the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Always giving glory to His name. Are you ready now to praise Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping up the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to praise the Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Sa umagang ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong gawain ito, na ipinagkakatiwala mo po sa Davao City, sa lahat ng mga taong ililigtas mo sa huling panahon. Marami po salamat, Panginoon. Bigyan mo po ako ng ganap na karunungan, kabutihan, kahinahunan, para walang mapahamak. Hindi makasakit si Pastor Ben kahit kaninong tao, lalo-lalo na sa mga totoong manggagawa na ipinadadala mo, Panginoon. At sa umagang ito, ayon po sa iyong salita. Matthew chapter 10, verse 20. For it is you that speaketh, but the Spirit of my Father shall speak. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang mangungusap, ang magsasalita sa umagang ito, Diyos. Pagpalain mo po ang iyong gawain. Pagpalain mo si Pastor Ben sa umagang ito, O Diyos.
Ikaw ang magsasalita, ang banal na Espiritu mo, Panginoon. Ang mga masiwa, ang maglilid kay Pastor Ben para sa isang salvation of the church na magaganap. Na isi-share ni Pastor Ben ayon sa Daniel 12, Gis, hanggang sa mga kasunod lamang. At sa umagang ito, O Diyos, bago ako magpatuloy, sasawayin ko po ang lahat ng demonyong espiritu na gumagambala sa ministry ito. Go! 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 Labas, Satanas! Labas, Satanas! Labas, Satanas! Labas sa loob ng simbahan! Labas ang masamang espiritu na gumagambala sa ministry ito. Jude 1:9, the Lord rebuke you, Satan. Go! 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 Labas, Satanas! Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ ng Nazareth. Ikaw demonyo ni Hannes, ni Hambres. Ikaw demonyo ni Scribes and Pharisees. Mga demonyo kayo ng mga antikristo. The Lord rebuke you, Satan. Jude 1:9. The Lord rebuke you, Satan. Go! 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 Labas sa tanas sa ministry. Labas sa mga people's spirits. Ikaw, demonyo ka ng Jezebel spirit na tinuruan mo ang mga anak ng Diyos sa bansang Israel na makiapit at kumain ng mga inyok sa Diyos-Diyusan. Jude 1:9. The Lord rebuke you, Satan. Go! 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 Labas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ikaw, demonyo ka ng murmuring spirit, destructive spirit. The Lord rebuke you, Satan. Go! 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 Huwag mong sisirain ang ministry ito, Satanas. Wala kang kapangyarihan dito, Satanas. Minsan pa, Psalm 68 verse 2, walang demonyong espiritu na makatatagal sa iyong appreciation. Panginoon, salamat po sa kaligayahan. Rebellious spirit, nagre-rebel kayo sa ministry ito. Jude 1:9, the Lord rebuke you, Satan. Go! 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 Labas sa ministry ito. Labas sa mga people's spirit. Labas sa mga simbahan. Wala kayo sa katotohanan sa pangalan ni Jesus. At may isang pa, Panginoon, salamat po sa mga. Nakataas po ang kamay ni Pastor Ben. You must be increased and I must be decreased. Sa iyo ang karangalan, sa akin ang kaapihan. Lord Jesus Christ, sa iyo ang karangalan, sa akin ang kaapihan. Salamat, salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord Jesus Christ. At sa umagang ito, Panginoon, ibabalik ko po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa umagang ito. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pastor Piri, dito ka sa gitna. At ikaw ang babasa ng Bible. Dala mo ba yung Bible mo? Okay, sa umagang ito, mga kapatid, tayo po ay nasa sa 1/4 pa lang ng segment na itinuturo po ng Panginoon kay Pastor Ben.
At sa umagang ito, mga kapatid, ito po ay vision ni Daniel na magaganap sa huling kapanahonan ito. Okay. At ang ating pong pagninilayan, mga kapatid, Daniel chapter 12, verse 2. Daniel 12, verse 2. Daniel 12. Dos y dos. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Ano po ang sinasabi rito? And at the time, Daniel 12:1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which is standeth for the children of thy people. And there shall be time of trouble, such as was, not never was, the nation even to the same time. Thy people shall be delivered, everyone that shall be written in the book of life. Hallelujah. At sa umagang ito, Daniel 12:11, ang sabi niya rito, si Michael, ang prinsipe na nakatayo sa harapan ng mga anak ng tao, shall be a time of trouble. Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Facebook chat, ngayon po ay panahon na there is a time of trouble. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Si Satanas ay nanggugulo sa apat na sulok ng sanlibutan ito. And the Bible says, a time of trouble such never was, na hindi pa nagaganap sa mga mundong ito. The same time, at thy people shall be delivered. At sa mga oras na ito, mga kapatid, lahat ng tao ay ililigtas. Ililigtas niya ang ang People's Village, ang Rapture Ministry Church na sinasabi nito ni Daniel, mga kapatid. And at that time, they shall be delivered, which is written in the book. Ano po ang sinasabi, Brother Ampong? Ano po ang sinasabi rito, mga kapatid? Lahat po pala ng tao ang nakasulat lamang sa aklat ng buhay ay ililigtas ng Panginoon. Uulitin natin, mga kapatid, lahat ng mga taong nakasulat na sa aklat ng buhay ay ililigtas mo, Panginoon. Tayo po ay nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Revelation chapter 20, verse 15. Hallelujah. At ang sabi niya rito, verse 5, sabi rito, Then I, Daniel, looked, and behold, there stood a two, the one on this side of the bank of the river, and the other side of the book of the river. Verse 5, open your spirit. At nakita po ni Daniel, mga kapatid, na nakatayo sa magkabilang pampang ng ilog na ito. The banks of the river, and the rivers on that side, and bank of the river, at sa kanyang gilid. Sa verse 6, mga kapatid, open your spirit. And one said, clothed in fine linen was upon the waters of the rivers. How long shall it be at the end of this wonder?
Ipinatatanong po ng Panginoon, tinatanong ng mga kapatid ni Daniel, Panginoon, kailan matatapos ang sanlibutan ito? Naniniwala ba kayo mga kapatid sa Book of Revelation in parallel truth na sinasabi ni Daniel mga kapatid? Ang sabi po sa Ingles, how long shall it be at the end of this wonder? Matatapos ang lahat ng bagay. Tandaan natin, iisa lamang ang matitira mga kapatid. Ang salita ng Diyos na ipinangangaral ni Pastor Ben. Facebook, mga kapatid, YouTube, kayo na nakikinig sa ministry ito. Sa verse 7, ang sabi ni Rito, yung nakasaot sa fine linen, alam po ba ninyo, ang fine linen ay linen ng righteousness, fine linen, mga kapatid, nakasuot yan. Yung nakatayo yan sa gilid ng dagat, walang iba, hindi si Jesus Christ. At dito po sa verse 7, tumatawag siya at tinataas po niya ang kanyang dalawang kamay at ang sabi niya rito, Panginoon, what shall be? Sabi niya rito, and I heard a man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held his right hand. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ang kanyang kaliwang kamay upon heaven. Itinaas niya ang kamay sa langit, and swear by him that liveth forever and ever. Forever and ever, and it shall be for a times and half the times. And when he shall have accomplished his scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Lahat ng bagay, Sister Sally, ay matatapos. At ang sabi niya rito, and it shall be for a times and half the times. Ano ba ang ibig sabihin niya, Pastor Philip? Ano ba naintindihan ko yung half, time and half? Okay, salamat. Ang sabi po niya rito, masusubok na, magaganap na ang lahat ng bagay sa panahon ng half the time, times and half the time, when he shall accomplish to scatter, para wasakin niya ang kapangyarihan ng mga tao, and these things shall be finished. Ano po ang dinadrive si Sir Sally? Alam ba niyo, sa huling kapanahunan, ang Antichrist, mga kapatid, sasalutin niyan talaga ang lahat ng mga tao para dito sa ating sabi na dito. At tatapusin na niya ang lahat ng bagay. Prophetic ang sinasabi ni Pastor Ben. Prophetic ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ipinasasabi ng Panginoon sa inyo, kayo at sa akin, kayong lahat sa mga people village, mga pastor, kayo ng mga kapatiran. Ang sabi nito, and he said, go thy way, Daniel. Bumayo ka, Daniel, sapagkat ang salita ay isasara ko and sealed up unto the end of the time. Yan po ang nakita lamang. Doon lamang nakalimited ang utak ni Daniel. Hindi pa niya nakikita, hindi pa niya nagiging sapul kung ano ang pagkawasak ng Israel, pagkawasak ng lahat ng mga tao. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Verse 10. Many shall be purified and white and made white. Ano ba ang unang sinasabi sa unang premise, Sister Sally? Many shall be purified and made white and tried. Lahat pala ng tao sa huling kapanahunan, tandaan natin, mahalaga ang salvation. Marami ang lilinisin ng Panginoon at papuputiin ng Panginoon at susubukin. Mga kapatid, kayo na mga sinungaling, mga traidor, susubukin tayo, kayo at ako. Pati ako may kasinungalingan, may kasalanan pa rin ako. Kayo na mga sinungaling,
tayong lahat ay papupuntiin ng Panginoon. Lalo-lalo na si Pastor Ben. Ako po ay talagang makasalanan. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. Lahat ng masama, ang sabi ko sa English, and the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. Maraming mga masasama ang hindi makakaunawa. Naniniwala ka ba, mga kapatid, kayo na nakikinig sa Facebook? The wicked shall do wickedly. Ang masama ay patuloy na magpapakasama. And none of the wicked shall understand. Hindi kayo makakaunawa, mga kapatid. Thus saith the Lord. Dapat makaunawa na kayo, ako, kayo, Sister Sally, lalo-lalo na si Pastor Ben. Makaunawa na kayo sa salvation. Amen. Amen. At sa last premise, mga kapatid, buksan po ninyo ang mata ng pananampalataya. Pastor Ben, ano ba ang sinasabi mo sa Daniel 12:11? Open your spirit, Facebook. Open your spirit. Ano po ba ang wisdom? Ano po ba ang magaganap sa huling kapanahunan? Sapagkat ang panahon po ay meron ng itinatang panahon. May mga oras ng itinatakda ang Panginoon. Babasahin po natin, mga kapatid. Open your spirit. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away. Ano po ang ibig sabihin sa second premise? Open your spirit. Kayo na nakikinig sa umagang ito. And from the time that the daily sacrifice shall be taken. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Pag pinahinto na ang pag-ahandog, open your spirit, Pastor Philip. Pag pinahinto na ang paghahandog, naniniwala ba kayo, mga kapatid? Lahat ng simbahan sa apat na sulok ng sanlibutan ito, prophetically, lahat ng simbahan, mga kapatid, ay pahihintuin ng simbahan. Ano po ang wisdom, mga kapatid? Magtatatap ang Antikristo. Magtatatap, Pastor Philip, ang Antikristo. At ang sabi niya rito, and the abomination that make it desolate, set up. At sabi niya rito, pag lumaganap na ang kasamaan, abomination that make it desolate, na kalumbayan ang mangyayari. Pag tinawag kong desolate, kalumbayan ang magaganap, mga kapatid. Kasamaan at paguluhan ng mangyayari, set up. There shall be 1,290 days. Open your spirit. Mga pastor na kaibigan ko na nagtatanong, Pastor Ben, ano ba yung Daniel 12:11 na mangyayari? Maliwanag po ang Monday. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. For the time that daily sacrifice shall be taken away. Open your spirit, Sister Sally. Pag pinahinto na pa, aalisin pa ang kapay, aalisin niya, mga kapatid, ang paghahandog. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? And then shall be taken away in the abomination that make it desolate. Set up, nakaset up na, nakaplano na, mga kapatid. Ang kaguluhan magaganap sa apat na sulong ng sanlibutan ko. Sa lahat ng simbahan, open your spirit, Maria Pe. Tandaan mo ang sinasabi ko. Nakaset up na ang kaguluhan na magaganap dito. Daniel 12:11, maniwala po kayo, sabi ng Panginoon. And it shall be 1,290 days. 1,290 days. Ilista mo nga yan, Sister 1,200. Jana. Ano ba ang magaganap sa Daniel 12:11? 1,290 days. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Ang Diyos ay nagtakda ng araw sa kanyang pagbabalik.
Amen. Ako po naniniwalang malalim ang revelation kay Prophet Daniel. Sabi niya, and it shall be 1,095 days. 90 days, equivalent sa 1,290 days. 1,290 days. Open your spirit, church. Maa, Davao City, America, England, South Korea, South America. 1,290 days ang itinakda ng Panginoon. Subalit mga kapatid, si Prophet Daniel mga kapatid, binigyan siya talaga ng talagang kaalaman, galang karunungan talaga. At babasahin natin mga kapatid sa Revelation 11 verse 2. Diyan po natin makikita kung anong petsa ang itinatakda talaga ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Revelation chapter 11 verse 2. Ano po ang sinasabi rito, Sister Shelly? But the court which is without the temple live out. Iiwanan pala ang templong iyan, mga kapatid. Sa templo na yan. Ang ibig sabihin dito, mga iiwanan lang. And measure it not, for it is given unto the Gentiles. Ibibigay pala yan sa mga hintil. Ang simbahang iyan, mga kapatid, ibibigay sa mga hintil, sa mga taong sinungaling, sa mga taong ayaw maniwala sa Diyos. Ibibigay yan sa mga hintil. Naniniwala ba kayong ang hintil pag sinabi sa banal na kasulatan? Iyan ang hintil, mga kapatid. Hindi naniniwalang Diyos si Jesus Christ. Kanya sa umagang ito, maswerte kayo, nakikinig kayo rito. Ang mga hintil, mga kapatid, ay hindi pwedeng mapagkatiwalaan sa Old Testament at sa New Testament. Sapagkat hindi sila talaga naniniwala sa Diyos. Ang pinaniniwalaan pa nila, ang mga ribulto, ang mga pagkain niya doon sa Diyos-Diyosan, yan po ang sinasabi nito. At sa last premise, open your spirit, Sister Sherry. And the holy city shall be tread underfoot. Ang holy city na yan ang tinatawag ang Jerusalem. Ang sabi niya rin, and the holy city shall tread underfoot 2 months. So sa matulin sabi, mga kapatid, yuyurakan niya ang city, ang Jerusalem, mga kapatid, underfoot and underfoot 20 months. Ano ba ang ibig sabihin, Sister Sel, ng 20 months? Meron pong wisdom dito sa 20 months. Ito. Pag tinawag itong 20 months, mga kapatid, 40 and 2 months, 42 months. Sa kalendaryo ng Israel, mga kapatid, 30 days yan po ang nakatakda sa Israel. Mga sinungaling, huwag na kayong magsisinungaling. Huwag na kayong lumalaban sa katotohanan. Sapagkat nakasulat, 42 months is 42, sabi rito. 42 and 2 months, 42 months, times 30, yan po ang 200. Okay, ulitin natin Sister para maunawaan ng Charles ang ang sabi rito sa Daniel 12:11, magkakaroon ng 1,290 days na itatakda ng Panginoon. Subalit sa Revelation, mga kapatid, tandaan natin, Revelation chapter 1 verse 2, ipagkakatiwala yan sa mga hintil para sukatin yan. 42 months na tinatawag. Times 13.
42 months chapter 30. Ano ba ang equivalent yan, Sister Sally? 42 months times 30. 1,290 days. Yan ang equivalent, mga kapatid. Sa prophecy, marami pong mga kaibigang pastor na nagtatanong sa akin, Pastor Ben, ano ba yung 1,290 days na pagbabalik ng Panginoon? Sa prophecy, mga kapatid, 1,290 days. At pag sa Revelation chapter 14 verse 2, mga kapatid, babalik ang Panginoon. Babalik sa 1,290 days. 1,260 days. At pag tinagyan mo ng 30 days, magiging 1,290 days. Sa Daniel 12:11, 1,290 days, mga kapatid. Kanya, doon natin, sasabi ko nga sa inyo, pag sinasaliksik natin ang katotohanan. John chapter 9 verse 29, search the scripture, for in them you shall know. Search the scripture, for in them you think you have an everlasting life. Pag nagsasaliksik kayo ng mga tao, kayo at ako, pag nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos, everlasting life. Kanya dito po sa Daniel 12:11, pag dinagdagan natin yan, yung 1,090 days na yan, 1,290 days. Pag dinagdagan mo po yan, 30 days. Magaganap po yung 1,290 days. Daniel 12:12, mga pastor sa Luzon, sa Visaya na nagtatanong sa akin. Palagi nila akong tinatanong, ano ba ang mandate ng Daniel 12:12? Sabi ko rito, blessed is he that waited. Mapalad ang naghihintay and cometh to the 1,335 days na tinatawag. Ano ba ang sinasabi rito? Pag nagdagdag po tayo ng tatlong buwan at kalahati, mapupulfill po ang 1,335. Alam mo ba yan, Sister Sally? Narinig mo ba yan? Matagal na sa inyo sinasabi. Pag dinadagdag natin, ang timetable ng Panginoon ay ibinigay kay Prophet Daniel. 1,290 days, 1,335 days. At ang sabi po niya rito, sa verse 13, but go thy way till the end, before for thou shalt rest and stand in thy love at the end of the days. Pinamamahinga si Daniel, mga kapatid, sapagkat siya ay pinamamahinga na ng Panginoon at patatayin niya doon sa kanyang kinalalagyan. Okay. Sa prophecy, mga kapatid, Daniel 2:21, open your spirit, Facebook, YouTube, Daniel 2:21. And he should change, and he changed the times and the season. And he changed the times and the season. He removed kings and set up kings. He gave it wise unto thee, and give it
Joel 2:21. Open your spirit Facebook, YouTube. And He changes the times and the season. Babaguhin niyo pala ang oras at ang panahon. He removed kings and set up kings. Alisin niya ang mga hari at maglalagay siya ng panibagong hari. Naniniwala ba kayo sa Pilipinas? Aalisin ang lahat ng mga hari. Mamamatay tao, mga sinungaling. Aalisin niya ng Panginoon sa huling kapanahon. Lalo-lalo na sa sanlibutan ito. Lalo-lalo na sa Pilipinas. And He removed kings and set up kings. Magpapanibagong tatag. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Basta sa ministry ito, kayo ng mga bulag sa katotohanan. Ako at kayo lahat ay bulag. Tandaan natin, magkakaroon ng pagbabago sa iyong mga perspective, sa inyong mga paniniwala. Hallelujah. Kung dati sumasamba kayo sa Diyusan, mga kapatid, babaguhin natin ang panahon. Aalisin niya ang lahat ng mga hari. Aalisin niya, magdadala siya ng isang hari. Magpapadala siya ng totoong pastor. Hallelujah. Babaguhin niya ang panahon at ang pagkakataon. And He removed kings and set up kings. And He gave wisdom unto the wise. At bibigyan niya ng karunungan ang mga matatalino, and knowledge to them that no understanding. At karunungan bibigyan ng knowledge at makakaunawa. Naniniwala ka ba, Sister Selling? Marami na pong nagtatakbo talaga kay Pastor. Maraming tao, maraming pastor, mga manganganta, hindi nakakaunawa. Them that no understanding. Hindi kayo makaunawa ng karunungan. 27 years nang nagpapastor si Pastor Ben. Hanggang ngayon, hindi pa niyo nalalaman ang katotohanan. And you shall know the truth, and the truth will set you free. Sa Ecclesiastes, mga kapatid, Ecclesiastes chapter 3, to everything there is a season and a time to every purpose. Open your spirit, Facebook, YouTube, sa Lawis, kay Pastor Tony, sa ministry ito, ang sabi niya rito, to everything there is a season and a time to every purpose. In everything there is a time and a time to season and every purpose. Kanya-kanyang panahon lamang, mga kapatid. Kanya-kanyang panahon lamang in every purpose. May purpose si Pastor Ben. Kanya-kanyang panahon na lamang, mga kapatid. Hindi po ang Antichrist, hindi mga pastor, hindi mga sinungaling. Ngayon po ay panahon na. Panahon na natin in everything there is a reason, a season. Season and every time to every purpose. May purpose po ang Panginoon kay Pastor Ben dito. Kanya ang ko'y nananawagan. Masama na tayo, mga kapatid. Amen. Buksan po ninyo ang inyong mga puso. Magkasama-sama na tayo sa katotohanan. Ako nga kay Pastor Philip. Pastor Philip, ipinadala ka sa Rapture Ministry. Hindi ka pinadala sa mga tao. Tandaan mo yan. Mabibigo ka ngayon pa lang ang sinasabi ko sa iyo. Magkaintindihan natin na tayo. Let's agree to disagree. Hindi ka ipinadala sa tao. Ipinadala ka po sa gawain. Hindi kay Pastor Ben. Sa gawain ng Rapture Ministry, pinadala ka rito. At ang sabi niya rito sa verse 2, a time to plant and a time to pluck up what which has planted. Sa verse 2, ang sabi rito, panahon, may panahon ng pagtatanim at meron panahon ng pagbunot ng pagtatanim. Naniniwala ba kayo? Kung nung araw natayo kayo dyan, natanim kayo dyan, ngayon po ay panahon na ng pagbubunot, mga kapatid. Bubunutin pa ang panahon ng pagbubunot. A time to plant. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, si Jesus Christ mismo ang nasabi?
pag hindi itinanim ng ating Panginoon, bubunutin niya ang lahat ng simbahan pag hindi ang Panginoon ang nagtanim niya. Nakasulat po yan, sabi po ni Jesus Christ. And every planted that hindi na itanim ng ating amang nasa langit, yan ang bubunutin. Sa verse 3, a time to cast away stone. Ilalabay natin, sisirain natin ang mga stone na yan. And a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain. Ano po ang sinasabi sa verse 5? Ito po ay panahon ng pagkakalat, a time of and to gather stone together. At that's the second premise. A time to embrace and a time to refrain, embracing. Kanya-kanyang panahon. Ngayon, panahon po na magyakap-yakap na lamang tayo, mga kapatid. And refrain from embracing. So, panahon po ngayon talagang pagsama-sama. Magmamahalan tayo, Sister Sally. Sabi mo sa akin kagabi, Pastor Ben, kalimutan mo na lahat yan. Patawarin mo na lahat yan. Ako pinaniniwala, mahal tayo talaga ng Panginoon. Kagabi, kinakausap po ako ni Sister Sally. Pastor Ben, patawarin mo lang po ang mga sinungaling na yan. Mga nangangayon niya, mga sinungaling, patawarin mo na yan, Panginoon. Sabi ng Panginoon kasi sa akin. At ako pinaririto, mga kapatid, sa iyong kalooban, Panginoon. Banal ang templong ito na pinagkatiwala mo. Pinatawid ko na po ang lahat ng mga taong na umaaglahi sa ministry ito. Niyuyurakan nila, inuupakan nila ang ministry ito dahil ayaw nilang maniwala. Iisa lamang ang Diyos, Pastor Philip. Brother Ampong, iisa lang ang Diyos. 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Naniniwala ka ba, Sister Maripe? For there are three that bear records in heaven. Ang Ama na nakaupo sa kanyang trono at ang kanyang salita walang iba kundi si Jesus Christ. At ang salita na nagkatawang tao si Jesus Christ. At ang banal na Espiritu nagpapagalaw sa sanlibutan ito. Open your spirit, Facebook. Mga people's Phyllis, Davao City, Luzon, sa Bisaya, and these three are one. Maliwanag po ang Bible. Walang tatlo ang Diyos. Huwag po kayong magagalit kay Pastor. 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear records in heaven. Nakatakda yan sa langit ang Ama, ang kanyang salita ng Holy Spirit na magpapagalaw sa sanlibutan ito. Tandaan natin, mga kapatid, and these three are one. Walang tatlo ang Diyos. Walang God the Father. Walang doktrina ng mga tao na yan, ng mga simbahan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At sa umagang ito, ako pinananalangin doon sa mga taong naniniwalang tatlo ang Diyos. Hinihiling ko po sa inyo sa umagang ito magkasama-sama na lang tayo sa ministry ito na ipinagkatiwala ko kay Pastor. Sa verse 6, a time to get and a time to and a time to give and to take. A time to pass away. Maliwanag po sa verse 6, mga kapatid, ang sabi rin. A time to get and a time to come down. Panahon po ng pag-iipon na ngayon, mga kapatid. Huwag po kayong magagalit sa akin, masakit lamang ang mensahe. Huwag na kayong magagalit kay Pastor Ben. A time to plan and a time to keep.
a time to speak and a time to pass away. Ngayon po ay panahon ng talaga. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, isasalikway na natin kayo na matitigas ang ulo. Ako, si Sister Celia, ako. Kayo na matitigas ang ulo, isasalikway na lang po kayo ng Panginoon. Panahon na po, ngayon pa lang ang pinagpipili ko. Sinasabi po ng Panginoon kay Pastor Ben, magsama-sama na lang tayo. Sa verse 7, a time to rent and a time to sow. Panahon po ng pananahi at panahon po ng pagsusulsi at pagtatanim. Panahon ng pagtatakbi. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ako po ay tinadala ng Panginoon para magtakbi ng katotohanan. Hindi kasinungalingan. Hindi ka sariling agenda dapat. Mga kapatid, hinihiling ko sa iyo, alisin mo po ang mga agenda ng mga sariling yan, makasariling dapat. Amen. A time to rent and a time to sow. Panahon ng pagpupunit at panahon ng pagtatanim, pananahin. A time to keep silence. Panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Naniniwala ba kayo mga kapatid sa Kristo? Sa mensahe sa araw-araw ni Pastor Ben. Maliwanag po ang sinasabi sa verse 7. A time to rent and a time to sow. Panahon ng paninira at panahon ng pagtatakip. A time to keep silence. Panahon na ng manahimik na tayo. And a time to speak. Panahon na ng pagsasalita. Naniniwala ba kayo sa akin Facebook? Ezekiel chapter 3 verse 11. Go ye into the house of Israel, say unto thee, magsalita ka na sa kanila, magsasalita ka na. At ang sabi nga rito, a time to keep silent, a time to speak. Panahon na po ng pagsasalita ngayon. Panahon na ng pagsasalita ngayon. Amen. Si Ezekiel, maliwanag po ang sinasabi. Ezekiel chapter 3 verse 11. Go ye into the house of the captivity of the children of Israel. Magsalita ka na eka sa kanila. At sa umagang ito, honor nito po si Pastor Ben. Kayo na nakikinig sa live broadcast na ito. Panahon na po naman. Hindi na po panahon ng pananahim ngayon. Ngayon po ay panahon na ng pagsasalita. At sa Ezekiel chapter 3 verse 17, ang sabi niya rito, tao, anak ng tao, gagawin kitang bantay ng Israel. Hallelujah. Wala ba si Carlos natutulog pa? Tulog ka pa ba? Amen. Amen. Hallelujah. Yung mahilig matulog dito, matulog na lang kayo. Let's agree to disagree. Baka ikaw ay natutulog yun, ikaw ay natutulog hindi. Hallelujah. Ikaw. Hindi. Ikaw, Maripe, tulog ka na. Tulog ka na. Si Marites, tulog na ba? Mahimbing ang tulog ni Marites. Okay, tulog na. A time to rent and a time to sow. Panahon ng paninira at panahon ng panunulsin. A time to keep silence and to speak. Panahon na ng pagsasalita. Ako pinaniniwala mga kapatid. Ngayon po ay panahon na ng pagsasalita. Ano po ang dinadrive ni Pastor Ben sa umaga ito sa Facebook? Sa aking mga anak, sa lahat po ng mga taong ayaw niyong kilalanin ang salita ng Diyos. Panahon na po ng pagsasalita. Panahon na po ng pananahimik. Ako pinananawagan sa huling kapanahonan ito. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga tao, mga kapatid. Panahon na ng pagsasalita, mga kapatid. Sa Luzon, sa Visaya, sa Mindanao. Sa lahat, sa gobyerno, mga kapatid. Panahon na ng pagsasalita. A time to love and a time to hate. Sa verse 8, panahon ng pag-ibig at panahon ng
Pagkamuwi, naniniwala ba kayo? Mag-iingat tayo, Charles. Mag-iwan tayo, mag-iingat tayo. Mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga mangaral ng salita ng Diyos. Mag-iingat tayo, panahon ko na. Yan tayo tulad, panahon ng pag-ibig at panahon ng hate. Pagkasuklam. Ayoko pong masuklam. Ayoko magsuklam. Sinabi ko nga kay Sister Sally, Panginoon, patawarin mo ang lahat ng mga tao. Gumagawa ng lahat ng kamangmangan, kasamaan, kaguluhan sa ating buhay. Basta po akong mananahimik lang. Ang sabi nga po ni Pastor Pedro araw, palagi ko itong sinasabi. Kailangan talaga manahimik na lang tayo. Hallelujah. At sa huling pananawagan, 10:25. Pwede pa ba mga 15 minutes pa ako, Pastor Philip? Pwede pa ba ako? Okay. Balikan natin ang palaging sinasabi ni Pastor Philip. Kayo nananayo, nakikinig sa YouTube, sa Facebook, sa Lawis. Lahat ng mga kapatid ang nakikinig sa akin, na tapat na nakikinig sa ministry nito. Sinasasalamatan ko po, Panginoon, ang lahat ng sumasamba, sumusunod sa mga Facebook na yan at sa ating sa YouTube. Salamat sa inyo, mga kapatid. At mamaya mananalangin na lang po ako. At ang sabi niya rito, sa Daniel 9:27, ulitin natin, mga kapatid. They blind leader of the blind. Daniel 9:27, open your spirit. Ang sabi niya rito, and we shall see the abomination, and he shall fulfill the covenant with many. Magkakaroon po pala ng kasunduan ang Israel at ang Antichrist. Naniniwala po ba kayo sa YouTube? Marami na pong Antichrist na nagtatapok-tapok, nagsama-sama para magpunta sa Israel. Magbibigay ng kapayapaan. Subalit mga kapatid, ang Antichrist ay hindi magbibigay ng kapayapaan. Sapagkat si Satanas ay kaguluhan sa sanlibutan ito. Ang sinasabi niya rito, mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. And when you shall see the abomination and desolation is spoken of by prophet Daniel. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa huling kapanahonan, ang signing of the covenant hindi magbibigay ng kapayapaan? 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Hindi siya magbibigay ng kapayapaan. Magkakaroon ng kaguluhan sa buong sanlibutan ito. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Sabi rito, mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Sa kanila, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Hindi talaga makatatakas, mga kapatid. Parang isang babaeng manganganak, may dalang anak sa kanyang tiyan, at siya ay hindi siya makatatakas. Ulitin natin,
1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction. Naniniwala ba kayo? Pilipinas, Amerika, lahat ng bagay. Pag sinabi niyang kapayapaan, walang kapayapaan. Sapagkat siya po ay, si Satanas, mga kapatid, ay anak ng kasinungalingan. Walang kapayapaang magaganap talaga. Yan sinasabi dito. Then sudden destruction coming upon them. Destruction ang mangyayari kayo. Ano po ba ang sinasabi sa Daniel 9:27? And he said, Daniel 9:27, and he said, compare the covenant with many. And in the midst of the week, he caused the sacrifice and the oblation to sin. Daniel 9:27, mga kapatid. Lalaganap talaga. Sabi niya rito, and when they shall peace and safety, then sudden destruction coming. Pag nawala na ang kapayapaan, pag nawala na ang paghahandog, what I need, pag wala na ang paghahandog sa buong mundo ito, mga kapatid, sudden destruction coming upon them. Magaganap yan, mga kapatid. Naniniwala ba kayo sa huling kapanahunan? Sudden destruction coming, and they shall not escape. Hindi tayo matatakan yan. Sa Daniel 9:27, sa last prayers, ano po ang sinasabi rito? And when you shall see the abomination of desolation, sa Daniel 2, sa verse, sa 3, mga kapatid, Daniel 9:27, sa third premise, ang sabi rito, when you shall see the abomination and desolation that make it desolate, lalaganap na pala talaga ang kasamaan, ang kaguluhan sa sanlibutan ito, sa Middle East, sa mga Muslim at saka sa Arab world. Naniniwala po ngayon magkakagulo talaga, mga kapatid. And most of all, maski sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, lalaganap talaga yan, mga kapatid. Lalaganap ang kasamaan. At sa huling kapanahunan, pasensya na po kayo, mga kapatid. Si Pastor Ben ay guwawali. Matagal po ako mag-share ng gospel. Si Eutigio natulog talaga natulog sa bintana. Natutulog pa ba kayo? Okay, let's agree to disagree. Ano po ang sinasabi sa huling kapanahunan? Magkakaroon po ng global nightmare. Isang bangungot na magaganap sa apat na sanlibutan. Cyber attack, computer attack, pandemic attack. Yan po ang mangyayari dito. Ano po ang sinasabi? Cyber attack online, computer syndrome attack, artificial intelligence. Sabi nga ni Sister Marites, maraming tao nag-share ngayon artificial intelligence. Dito po walang artificial intelligence. Pag artificial intelligence, mga kapatid, ang ibig sabihin ng artificial intelligence, wala kayong halaga sa harapan ng Panginoon. Artificial lamang ang pangaral. Computer syndrome, artificial intelligence, at pangatlo, mga kapatid, pandemic attack.
Naniniwala ba kayo sa huling kapanahunan magkakaroon ng atake na lahat ng karamdaman sa katawan ng tao, hantavirus, legionnaires, coronavirus. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Hindi mawawala ang coronavirus. Hindi mawawala ang COVID-19 mga kapatid. At sa umagang ito mga kapatid, ako po yung mananalangin ng laban. Isa pang prophetic protocol. Kayo na natutulog, himbingan na lang ninyo ang pagtulog ninyo. Basta ipigit na lamang ninyo ang inyong mata para mahimbing kayo ng pagtulog, para hindi kayo makakilala talaga. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, sa oras na ito, O Diyos, nakapikit ang aking mata. Nakapikit ang aking mata, Panginoon. Pagbuksan mo po ang mata ng aking pananampalataya. Na magamit mo ako sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Sa Amerika, sa Luzon, sa Visayas. At sa umagang ito, O Diyos, buksan mo po ang mata ni Gehazi. Para makita na maraming sundalo sa Israel na mga nakasakay sa puting kabayo na sanya. Panginoon, hinihiling ko sa iyo, buksan mo po ang mata ng mga Gehazi sa mga oras na ito, Panginoon. Huwag silang magiging taksil sa ministry nito. Hallelujah, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga lalaki at babaeng naririto, O Diyos. Patawarin mo sila sa lahat ng kataksilan, sa lahat ng kasinungalingan. Ayaw nilang sumamba sa totoong Diyos. Ang gusto pa nila, ang mga ributo at ang mga pagkain ninyo sa Diyos. At sa umagang ito, O Diyos, ako pinananalangin. Pagalingin mo po si Chris Aquino, si Duterte, kasama na po si Kibuloy, Panginoon. Kasama na po ang aking 8 anak, manugang mga po. Sa kagalingan ni Carolyn ni John, ni Reid, ni John, ni Gali. Sa kagalingan ni Sister Celi. Sa kagalingan ni Pastor Ben, palino na ang aking mga. At sa umagang ito, O Diyos, Isaiah 10:27, and it shall come to pass in the last days, all the yoke that was upon my shoulder, all the yoke that was upon my neck, shall be destroyed because of the anointing. Alisin mo ang kabigatang kay Pastor Ben. Nabigyan mo ako ng kapangyarihan. Palayain mo ang lahat ng taong natitulungan. Palayain mo sila, Panginoon, na makilala nila ang nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran. Ang nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran ni Pastor Ben. At sa oras din ito, Panginoon, alisin mo po ang mga taktab sa mata ng mga kapatid. Alisin mo po ang kakigatan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga dibdib. Palayain mo sila, O Diyos. Mahabag ka sa Diyos, mga kapatid. Mga Panginoon, patawarin mo po ang Diyos sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Self-aggrandizement lang. Pansarili lamang ang kanilang gusto. Panginoon, sa oras na ito, nakataas po ang aking ibaba mo silang anointing. At sa umagang ito, Panginoon, patawarin mo na lang si Pastor Ben sa lahat ng aking kamangmangan, sa lahat ng aking kasinungalingan. Patawad, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, pinasasalamatan ko ng mga kaligtas sa lahat ng
mga lalaking naririto. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, you must be increased. Ikaw ang maitaas sa akin ng Panginoon. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kalulatian, sa aking kailangan. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah to your name. Oh Lord, hallelujah to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah to your name. Hallelujah. Hallelujah to your name. Oh Lord, hallelujah to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah to your name. Oh Lord, hallelujah to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Salamat tayo sa Panginoon.